Yamang tubig ang isa sa mga pinagkukunang kabuhayan ng Pilipinas, partikular na sa mga lugar kung saan malalapit sa karagatan, kagaya ng lalawigan ng Quezon. Isa sa munisipalidad ng lalawigang ito na may likas na yamang dagat na makikita ay ang payak na bayan ng Pagbilao. Mula sa himig ng buhay ng mga alon, payapa at sariwang hangin at mga nakakabighaning tanawin sa karagatan na tila ba'y nagpapahiwatig ng likas nitong yaman. Nak, Laika! Po? Patawag na nga yung mga kapatid mo at kakain na tayo. Sige po, inay. Wow! Mama, Papa, thank you so much! You know that I love alimasag! Me too, Mama! Mga anak, baka ito na yung last na pinakamaraming huli namin. Kasi nga gawa dun sa plantang. Bakit? Bakit po? Gaano na po kayo katagal sa pangisda? More than 30 years. May mga paraan po ba kayo na mga ginagawa kapag may huli kayong hindi pa pwede? Meron. Katulad dito, bawal dito hulihin yung mga maliliit na alimasag at saka yung alimasag na may itlog, kailangan paitlogin. Yan ang mga bagay na ginagawa namin dito. So ano pong ginagawa niyo po dun sa mga hindi pwedeng hulihin? Inaalpasan. Saan niyo po kadalasang dinadala yung mga nahuhuli niyo? Dito lang, meron kami mga middleman dito na nangungontrata ng mga nangamakyaw ng mga huli namin. So pagkahuli niyo po, mayroon na po. Diretso na agad sa middleman. So, sapat po ba yung kita niyo sa araw-araw? Sapat naman. Sa pahingisda naman, hindi naman pare-pares ang kita. One time, big time. Minsan meron, minsan wala. Kaya pag medyo maganda ang kita, di kailangan na ipon-ipon muna. Paano po pag dumadating po yung mga bagyo? Ano pong naging epekto nun sa inyo, lalong-lalo na po sa kita? Malaking epekto may bagyo dito sa amin. Unang-una diyan sa applyan namin, wala kaming barahan ng bangka. Nagigiba yung aming mga bangka pag may bagyo. Saka pag may bagyo, walang kita. Meron po ba kayong samahang pinabibilangan po ng sama ng mga isda? Meron kami dito, Sitio Maruhi Fisherman Association. Dahil meron po kayong samahan po, meron po ba kayong suportang natatanggap mula sa gobyerno? Meron. Lalo pag may dumarating na mga kalamidad, meron agad kami, verify agad ng LGU kung sino yung dapat bigyan at dahil register lahat dito na magdadagat. So, dahil po, ayun nga po, dahil sa patuloy na paglala po ng malalakas na bagyo, kadalasan po, sa tingin nyo po, sa patuloy na pagkasira ng kalikasan, lalo na po sa pagdumi ng karagatan, ano po ang maaari maging epekto nito sa inyong kabuhayan? Malaki dahil buhat nung isa akong pagdadagat, magandang panguhuli ito, maraming isda. Ngayon ay habang natagal ay padalang ng padalang. Kumbaga, kailangan mo mag-adjust rin sa iyong palakaya kung ano yung in ngayon, saka yung ano yung hindi na pwede. Mag-adjust lang sa palakaya dahil pahina ang huli. So, nararamdaman nyo po na malaki talaga yung pagbabago ng nahuhuli nyo mula noon? Oo, malaki. Lalo na nung ito nag-operate na yung hupil, nung bago pa mag-operate ang hupil, lahat ng biyaya ng dagat na andito sa Pagbilao. Sa tinagal niyo na po dito, may napansin po ba kayong pagkakaiba sa quality ng mga isdang nahuli? Doon po sa mga isdang nahuli niyo, ano po yung napapansin yung pagkakaiba? Doon po sa quality ng isda. Wala naman. Malaking pagkakaiba lang, yun dati ang mga quality ng isda rito, halos lahat ng klase ng isda nandito sa Pagbilao. Ngayon, after ng mga 30 years, halos yung 100%, halos baka mga 20% na lang ng klase ng isda dati tira. Ngayon po, Marami nang wala. lahat po ba ng mga isda ay huli nyo na or yung maliliit na isda pinapakawalan nyo?
Ako alam, bawal talaga pati dito. Hindi kami gumagamit ng maliit ng mata ng palakaya. Kung ano lang yung itinakda ng batas na mata ng palakaya, yun lang ang ginagamit dito. Ang pinagkaiba nung wala pang hupwil, saka nung magkaroon ng mag-operate, ang unang napansin ko nakapikto sa mga palisdaan. Dahil lahat ng palisdaan, yung dating napoproduce na mga laman dagat sa palisdaan, nung magkaroon ng hupwil, mga nangawala. Nawala ang kanyang lahi, kumbaga. Sa pangingisda lang po dito, hindi po kayo gumagamit ng seaweeds. Hindi. 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 So, nung nag-operate po yung planta, naramdaman niyo po ba na uminit yung dagat? Hindi naman. Siguro kung pupunta ka lang doon sa mismong outpool ng planta, mainit talaga doon. Pero pag dito sa buong Pagbilao, hindi mo naman maramdaman. Kamusta po yung kita ninyo at ano po yung sa tingin nyo na pagkakaiba ng huli nyo ngayon at kaysa noon? Ay halos ano naman sa pang-araw-araw ay halos parte lang ng takbo ng tubig. Pagka ang tubig ay alanganin, mahina. Pagka ang tubig ay yung ganitong medyo lumalakas ang agos, yung medyo may paglakas. So, nung bumabagyo po dito ng madalas, ano po yung nagiging epekto sa inyo sa inyong pang-araw-araw? Malaki. Gawa ng kalimitan, nasisira ang aming bangka, ang aming palakaya. Yan, naapektuhan gawa ng sobrang lakas ay lumulubog, nangangasira. So, ito lang po yung ano nyo, yung pangunahing kabuhayan. Oo, walang iba sa dagat. So, nagiging malaking epekto po pag madalas na pagbagyo. Oo, saka yung laging malakas ang hangin. Talagang nahihirapan ang gusto ang magdaragat. Yung pangunahing nahuling isda dito ay yung ganito, yung isdang bago tinatawag, mga balibis, panak, sari-sari na, may alimasag, may may hipon. Ano-ano po yung mga ginagamit nyong paraan para makapanghuli ng isda? Nasabi lang namin sa panahon at dito. Pag malakas siya, syempre, kailangan mo siyang sa agos na tubig. Iwas bumabati. Pero kung kalmado naman po yung panahon, ano po yung kadalasan technique na ginagawa? Kalmado naman, ganun din, parang paras lang sa ibang sila. Lalambang mo lang din, wala kang ibang gagawin, hindi makintay. Hindi makuhuli pa siya o wala. Depende nga sa panahon ng pagkuhuli ng isda. Magandang umaga po. Maaari po ba namin munang malaman ang inyo pong pangalan? Pangalan ko ay Rodelio Sabino. Ayun. Ano po yung pinagkakakitaan o yung hanap buhay nyo po sa ngayon? Ito nga, gumagawa ng bubo. Yung bubong panghuli ng malalaking isda. Saang lugar naman po kayo nagsusupply po ng mga ginagawa nyo pong bubo? Ayan, bayan ay San Narciso, may San Andres, ito nga San Francisco, Mulanay, Katanawan, bago din sa ako na Gumaka, Quezon, bago Atimunan, pabalik din sa itong General Luna, Makalilon, at Pitugo, Agdangan, Padre Burgos, at marami pang iba. Marami-rami na po pala. Ano po? Bakit po kaya iyon po ang napili nyo po na hanap buhay? At gano'n na po kayo katagal po dito? Ayan ay, kaya napili namin, ay minana namin sa aming magulang. At kami, matagal na dito na lumaki. Nag-umpisa ako niyan ay 27 ako, anyos. Ay ngayon ay 74. Hanggang ngayon ay hindi pa nayaman. Ito naman po ang huli po naming tanong. Sa inyo pong palagay, mayroon po bang pinagbago yung panghuhuli po ng isda noon at sa ngayon po? Malaki ang pinagbago.
Gawa nung una, maraming isda at kakaunti pang tao. Ngayon marami ng tao, marami nang uhuli, kaya kakaunti na isda. Ayan po. Maraming salamat po. At ngayon po ay nandito po tayo sa bayan ng pamilihan ng Pagbilao. At ngayong araw po ay meron po tayo i-interviewin na nagtitinda ng isda dito sa palengke. Na ano po ang pangalan nila? Teresa, Gano'n na po kayo katagal ginagawa ito pong trabaho ito? abay, mga 40 years. Ano po yung mga kadalasang isda na naititinda ninyo dito sa palengke? Tilapia, bangus, galunggong, lumahan, pusit, at saka itong hipon. Sa base lang po sa naobserbahan namin, mukhang wala po yata kayong itinitinda ngayon na mga isda na nagmula sa dagat. Ano po kaya yung mga pangunahing problema na dahilan kung bakit po wala? Ay kauna-unahang tutoy dito, ay kaya ngayon walang maraming isda, malakas ang hangin. Walang mahuli sa dagat. So, ibig sabihin po, ang kadalasan pong pangunahing dahilan ay napakarami pong mga sakuna na nangyayari. Mahirap ngayon ang buhay, itong pasok na Enero, walang talaga kaming maanuhan ngayon pagtitinda. Walang mahuli talaga itong pasok ng Enero. Doon po sa mga isda po na kinukuha ninyo, saan po yung supply? May nagsusupply po ba nito? Sa Dalahican, doon kami pumapakiyaw. Parang alam ko po ay ang Pagbilao po ay na malapit din po sa dagat. Hindi wala po bang sariling supplier ang Pagbilao? Ang Pagbilao ay wala nang mahuli ang dagat buhat nung nagkaroon ng Hopewell. Ang mga isda ay lumaya sa dito, kaya ang aming mga kinukunan niyan ay Dalahican. Ang mga isda doon ay galing Marinduque, Mindoro, at saka diyan sa Atimunan. Ang dagat ng Pagbilao wala nang isda. Nakakalungkot naman po isipin na ganun po ang pangyayari. Ang tatay ko ay magdaragat, basket-basket na punong-puno ng isda. Ngayon wala natutoy. Nahuhuli ng aking mga kapatid, 2 kilo, 3 kilo. Wala na talaga ngayon dito sa atin. Lumayas ang mga isda po dito no nagkaroon ng Hopewell. Sige po. Maraming salamat po, ma'am. Magisa ng paalaala sa atin ang naging buhay ng mga namumuhay sa karagatan kagaya nila Tatay Silverio at Rodelio, Ate Tess, Kuya Andre at Edjon na sa bawat hakbang na ating tatahakin ay may maaapektuhan. Huwag na sana nating hayaan na ang kanilang payak na buhay ay masira dahil sa kapabayaan. Hindi rin lamang naman sila ang damay kung kapalit ng malakihang problema sa aquaculture ay kahirapan. Maging tayo rin, malapit o malayo man sa karagatan. Bagamat pinapakita ng ating media na ang ating kapaligiran ay buhay na buhay, hindi natin makakaila na ito ay pasira na sa ngayon. Makikita naman natin sa parteng ito ng karagatan dito sa Pagbilao, Quezon, ang mga basura na winash off ng malalakas na alon at mga nakaraang bagyo na siya ring tinapon sa ating karagatan. At kung atin ding mapapansin na ang dating masiglang kulay asul ng karagatan ay ngayon ay mistulang mas malungkot pa kaysa sa color gray dahil sa kung ano-anong pollutants na meron ito. Nandito ako ngayon sa lugar kung saan nakikita natin na napakaraming bakawan. At alam naman natin na ang bakawan ay napakahalaga para sa atin. Maaari itong maging silbing tirahan ng mga isda at maglimita sa lakas ng alon sa tuwing panahon ng kalamidad. Ngunit nakakalungkot lamang isipin na sa kabila ng mga gandang naidudulot nito ay parang unti-unti na itong napahabayaan. Kaya naman narapat lamang na bilang responsableng mamamayan ipangalagaan natin ang ating kalikasan. Isa nga rin sa itinuturong dahilan ng polusyon sa ating bansa ay ang power plant o planta na inyong makikita sa aking likuran na hindi lamang nagsasanti ng polusyon sa ating hangin, gayon din sa ating karagatan. Sa patuloy na paglala ng climate change na ating nararanasan, inaasahan natin na ang pamahalaan ay magkakaroon ng kaukulang aksyon o solusyon sa pagsuko nito. Halimbawa na lamang ang pagtatayo ng mga renewable sources energy na alam naman natin na mas safe at mas malinis. Ngunit sa patuloy na pagtatayo ng fossil fuel power plant, katulad na lamang nito sa bayan ng Pagbilao, ay masasabi natin na binibigyan pa ng pamahalaan ng dagdag na prioridad at dagdag na dahilan upang mas maging malala pa ang magiging epekto ng climate change na ating mararanasan. Sa tuluyang pagkasira ng kalikasan, isa nga ang temperatura sa dahilan kung bakit mas nasisira pa ang aquaculture industry. Bilang isa ang aquaculture sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng nakararami sa atin, ang tuluyang pagkalugmok nga nito ay ang tuluyang pagkasira rin ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa istatistika ng Senate of the Philippines, ang Pilipinas ang tinaguriang world's largest plastic polluters.
kung saan 36% ang naiambag ng Pilipinas sa kabuuang basura sa buong mundo. Ang sakit isipin na ang lugar na bubuhay sa mga Pilipino ay unti-unti na rin pinapatay ng mga tao. Ikatlo ang Pilipinas sa may pinakamalaking ambag sa polusyon sa karagatan, base sa isang pag-aaral. Ayon sa National Solid Waste Commission ng DENR, ang tansya mula 2020 hanggang 2025 sa dalawang pinakamataong relihiyon pa lang na NCR at Calabarzon, nasa 44 million tons na ng basura ang makukuha kada taon. 2.15 million dito ay plastic waste na hindi nare-recycle. Sabi naman ng Worldwide Fund for Nature, 35% ay napupunta sa ating environment. Ibig sabihin, hindi siya properly na-dispose, hindi siya nare-recycle. Nakikita natin siya sa mga kabundukan o kaya sa ating karagatan. Ang bawat isa sa atin ay may magagawa para makatulong. Kung tayo ay magiging responsable sa ating mga ginagamit na plastic o basura, ay magkakaroon na ito ng malaking ambag sa kalinisan ng ating kapaligiran. Ang aquaculture ang nagsisilbing propagation at nagmimistulang supplier ng malakihang supply ng ating mga marine products sa iba't ibang bansa, lalo na sa ating bansa. Ngunit sa kasalukuyang lagay ng ating kalikasan, masasabi pa ba natin na kalidad ang mga marine products na nakokonsume ng bawat tao? Hindi lamang ang boses ng iisa ang makakaresolba sa problemang ito. Nananawagan kami sa lahat ng ahensya na pagtibayin pa natin ang pagpapahalaga sa ating kalikasan. So, ano po ang pangalan nyo? I'm Dian, Saan po kayo nag-aaral? sa Estalasyon, Ilang taon na po kayo? 21. Kumakain po ba kayo ng seafood, ng isda, hipon? Isda lang sa ulam. So, may idea po ba kayo kung ano ang aquaculture? Bago pa lang sa akin. Pag sinabi po natin aquaculture, ito po yung pag-aalaga ng mga marine life tulad ng isda, pagbibreed para sa food production. So, ano po ang benefits ng aquaculture sa tingin niyo? Sa tingin ko para protektahan yung mga marine life. Especially ngayon na marami nang nasisira katulad ng coral reefs na tinitirhan ng mga isda or marine life. Thank you po. Virgil Gonzalez from Candelaria, Quezon. Ilang taon na po kayo? I am 28 years old. So, kumakain po ba kayo ng seafood katulad ng hipon, ng isda? Sa seafoods, ang kinakain ko lang talaga at yung trip ko lang kainin ay hipon. So, may idea po ba kayo kung ano ang aquaculture? Ayun nga kanina, as I said, yung aqua pertaining to water, culture, I think culture pertains to behavior, characteristics, or features of something. So, since nakapunta na po kayo sa Pagbilao, ano po kaya yung ano po sa tingin nyo kung ano ang quality ng aquaculture sa Pagbilao area? Siguro good, remark as good. Because I think okay naman kasi yung beaches pa sa Pagbilao. Kasi I've been there several times sa Pagbilao. And as I observe sa eyes ko, sa na-observe ko, siguro okay pa yung baybayin, dalampasigan. Siguro dahil okay ang baybayin, ang dalampasigan ng Pagbilao, siguro na-generalize ko na okay pa papunta dun sa pagitna. Siguro I think ay good. At least good ang aquaculture ng Pagbilao.
Sir, gumagamit mo ba kayo? Sinta, Nagluluka na kita ng kinakalit. ikaw ng tahanan at mundo sa pag-alis. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba